Amazing! Alam mo ba na may mga motorsiklo na mas mahal pa kaysa sa mga mansion, private jet at kahit ilang supercar? Hindi lang bilis ang dahilan kung bakit umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng mga ito. Ang ilan ay gawa sa titanium, carbon fiber at 24 karat na ginto. Habang ang iba naman ay napakabihira, kaya halos imposible nang makita sa personal. Dahil sa kakaibang disenyo, makasaysayang halaga, at limited production, naging pangarap na lamang ng mga kolektor sa buong mundo ang magkaroon ng isa sa mga motorsiklong ito. Sa video na ito, Amazing, alamin natin ang mga pinakamahal na motorbike sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Number 10, Ducati Testosteretta NCR Macchianera Concept. Nagkakahalaga ng $225,000 o kung sa pera natin ay tumataginting na 12.7 million pesos. Ang number 10 ay isang eksklusibong motorsiklo mula sa Italy na kilala sa kakaibang disenyo at pambihirang performance. Ang pangalang Macchianera ay nangangahulugang black spot sa wikang Italiano na sumasalamin sa agresibo at futuristic nitong itsura. Binuo ito ng NCR, isang kumpanyang kilala sa paggawa ng high-performance racing motorcycles gamit ang mga premium na materyales. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakamahal ng motorsiklong ito ay ang malawakang paggamit nito ng carbon fiber, titanium at aircraft-grade aluminum. Dahil sa mga materyales na ito, napakagaan ng kabuuang timbang ng motor kumpara sa karamihan ng superbikes. Ang magaan nitong katawan ay nagbibigay ng napakabilis na acceleration, mas mahusay na handling at mas mataas na stability kahit sa matataas na bilis. Hindi ito ginawa para sa mass production, kaya kakaunti lamang ang naiproduce sa buong mundo. Dahil sa limitadong bilang nito, kakaibang disenyo at mataas na antas ng engineering, naging isa ito sa mga pinaka-exclusive motorcycle na hinahangad ng mga kolektor at motorcycle enthusiasts. Number 9, Ducati Desmosedici D16RR NCR M16. Nagkakahalaga ng $232,500 o humigit kumulang 13.2 million pesos. Sa number 9, Amazing, isang motorsiklong halos direktang hinango mula sa teknolohiya ng MotoGP. Layunin ng modelong ito na maranasan ng ordinaryong rider ang performance ng isang professional racing motorcycle, habang legal pa rin itong gamitin sa pampublikong kalsada. Ang bersyong NCR M16 ay mas pinaganda pa gamit ang titanium frame, carbon fiber body panels, magnesium wheels at iba pang ultra-lightweight components. Dahil dito, mas magaan ito kesa sa karaniwang Ducati superbikes habang nananatiling napakalakas ng makina. Ang kombinasyon ng mababang timbang at mataas na horsepower ay nagbibigay ng napakabilis na acceleration at world-class handling. Bukod sa pagiging mabilis, kakaunti lamang ang ginawa sa modelong ito kaya naging napakahalaga nito sa mga kolektor. Para sa maraming motorcycle enthusiasts, isa ito sa pinakamalapit na karanasan sa pagmamaneho ng isang tunay na MotoGP bike nang hindi kinakailangang sumali sa professional racing. Number 8, ACOS FETI XX Titanium Series. Nagkakahalaga ng $300,000 o humigit kumulang 17 million pesos. Sa ika-8 pwesto, Amazing, ang ACOS FETI XX Titanium Series. Isang motorsiklong ginawa para sa mga rider na naghahanap ng sukdulang performance at eksklusibong kalidad. Ang bawat unit ay halos mano-manong binuo upang matiyak ang pinakamataas na antas ng craftsmanship. Ang pinaka-espesyal na katangian nito ay ang paggamit ng titanium chassis. Ang titanium ay kilala bilang isa sa pinakamagaan, ngunit pinakamatibay na metal sa buong mundo. Bukod dito, gumagamit din ito ng carbon fiber sa iba't ibang bahagi ng motorsiklo upang lalo pang mabawasan ang timbang habang pinapanatili ang tibay at kaligtasan nito sa mataas na bilis.
Napakalimitado lamang ng production ng ACOS FATI-XX Titanium Series, kaya naging simbolo ito ng prestihiyo sa mundo ng superbikes. Ang kombinasyon ng premium materials, handcrafted assembly ay napakataas na performance ang dahilan kung bakit milyon-milyon ang halaga nito. Number 7. Dodge Tomahawk V10 Superbike. Nagkakahalaga ng $550,000 o tumataginting na 31 million pesos. Sa number 7 ka-amazing, sa unang tingin pa lang ay mapapansin na agad na hindi ito ordinaryong motorsiklo dahil mayroon itong 4 na gulong at napakalapad na disenyo na kahawig ng isang futuristic machine. Ang pinakamalaking tampok nito ay ang 8.3-liter V10 engine na hiniram mula sa Dodge Viper sports car. Ito ay may humigit kumulang 500 horsepower, isang napakalaking lakas para sa isang motorsiklo. Dahil dito, tinatayang kaya nitong umabot sa bilis na 400 hanggang 500 kilometers bawat oras. Bagamat hindi ito opisyal na nasubok sa ganitong bilis sa pampublikong kalsada. Bagamat hindi ito ginawa para sa pang-araw-araw na paggamit, naging isa ito sa pinakakilalang concept motorcycle sa buong mundo. Dahil sa kakaibang disenyo, napakalaking makina at limitadong production, naging napakahalaga nito sa mga kolektor ng luxury vehicles. Number 6. Harley-Davidson Cosmic Starship. Nagkakahalaga ng $1.5 million o humigit kumulang 85 million pesos. Ang number 6 natin ka-amazing ay isa sa mga pinakasikat na custom motorcycle sa buong mundo. Bagamat isa itong klasikong Harley-Davidson, ang tunay na dahilan kung bakit napakataas ng presyo nito ay ang pagiging isang gumagalaw na obra maestra. Ang motorsiklong ito ay personal na ipininta ng kilalang American artist na si Jack Armstrong, na kilala sa kanyang natatanging estilo ng sining na tinatawag na cosmic extensionalism. Hindi basta simpleng pintura ang makikita rito. Inabot ng ilang taon ng pagdidisenyo at pagpipinta ng bawat bahagi ng motorsiklo upang maging isang tunay na art piece. Dahil dito, hindi lamang ito tinitingnan bilang isang sasakyan, kundi bilang isang mamahaling obra na maihahambing sa mga painting na ipinapakita sa mga prestihiyosong art gallery. Maraming art collectors ang naniniwala na habang tumatagal ay lalo pang tataas ang halaga nito. Sa ilalim ng makulay nitong disenyo, naroon pa rin ang tibay at kalidad ng Harley-Davidson. Ngunit para sa karamihan ng may-ari ng ganitong klase ng motorsiklo, mas mahalaga ang artistikong halaga nito kaysa sa bilis o performance. Isa itong perpektong halimbawa kung paano nagiging napakamahal ang isang motorsiklo kapag pinagsamang engineering at world-class na sining. Number 5, BMS Nemesis. Nagkakahalaga ng $3 million o humigit kumulang 170 million pesos. Sa ikalimang pwesto naman ka-amazing ay ang kakaibang BMS Nemesis. Isang motorsiklong halos hindi mo aakalain na kayang tumakbo sa kalsada dahil sa napaka-exclusive nitong disenyo. Kilala ito sa malaahas nitong hugis, mahabang katawan at napakababang upuan na nagbibigay rito ng futuristic at eleganteng anyo. Sa unang tingin pa lamang ay para na itong isang konsepto ng sasakyan mula sa isang science fiction movie. Isa sa mga pinakamahalagang dahilan kung bakit umabot sa daan-daang milyong piso ang halaga nito ay ang paggamit ng 24 karat na ginto sa iba't ibang bahagi ng motorsiklo. Marami sa mga metal components nito ay nilagyan ng gold plating, habang ang chrome finish nito ay nagbibigay ng napakagarang kinang. Bukod dito, bawat detalye ay halos mano-manong ginawa upang makamit ang perpektong kalidad. Hindi ito ginawa para sa mass production, kaya iilan lamang ang umiiral sa buong mundo. Ang BMS Nemesis ay mas itinuturing na isang luxury collector's item kaysa isang pangkaraniwang motorsiklo. Dahil sa kakaibang disenyo, mamahaling materyales at limitadong production, nananatili ito na isa sa pinakamahal at pinaka-eksklusibong custom motorcycle sa kasaysayan. Number 4. Hildebrandt and Volkmüller. Nagkakahalaga ng $3.5 million o humigit kumulang 198 million pesos.
Sa ika-4 na pwesto, ka-Amazing, isang motorsiklong may napakahalagang lugar sa kasaysayan ng industriya. Ito ang kinikilalang unang production motorcycle sa buong mundo, na unang ginawa noong 1894 sa Germany. Dahil dito, hindi lamang ito isang lumang motorsiklo, kundi isang napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng transportasyon. Noong inilabas ito, kakaiba ang disenyo nito kumpara sa mga modernong motorsiklo ngayon. Gumagamit ito ng 2 silindrong makina at may simpleng mechanism dahil nagsisimula pa lamang noon ang teknolohiya ng motorsiklo. Bagamat napakalayo ng performance nito kumpara sa mga modernong superbikes, napakalaki naman ang ambag nito sa pag-unlad ng industriya ng motorsiklo sa buong mundo. Dahil napakakaunti na lamang ang natitirang original na unit, napakataas ng halaga nito sa mga auction. Ang mga museum, history collectors at motorcycle enthusiasts ay handang gumastos ng milyon-milyong dolyar upang magkaroon ng isa. Ang halaga nito ay hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil isa itong simbolo ng pinagmulan ng lahat ng modernong motorsiklo. Number 3, ACOS ES1 Spirit. Nagkakahalaga ng 3.6 million US dollars o katumbas ng 200 million pesos. Ka-Amazing, pasok sa ating number 3 ang napaka-advance na ACOS ES1 Spirit. Isang motorsiklong idinisenyo gamit ang teknolohiyang hango sa Formula 1. Ang proyekto ay binuo sa tulong ng mga dating Formula 1 engineers upang makagawa ng motorsiklong may pambihirang aerodynamics, napakagaan na timbang at world-class na performance. Halos buong katawan nito ay gawa sa carbon fiber, kaya napakagaan ngunit napakatibay. Isa sa pinaka-espesyal nitong katangian ay ang kakaibang frame design kung saan ang makina mismo ang nagsisabing pangunahing structural component. Dahil dito, mas mahusay ang weight distribution at mas mataas ang stability kahit nasa napakataas na bilis. May limited production lamang ang ACOS ES1 Spirit at nangangailangan pa ng espesyal na pagsasanay bago ito maipatakbo ng ligtas. Hindi ito ginawa para sa ordinaryong rider, kundi para sa mga seryosong kolektor at high-performance enthusiasts na naghahanap ng isa sa pinaka-advanced na motorsiklong nagawa sa modernong panahon. At narito na tayo sa number 2, ka-Amazing. 1949 E90 AJS Porcupine. Nagkakahalaga ito ng 7 million US dollars o kung sa pera natin ay humigit kumulang 400 million pesos. Ang motorsiklong ito ay naging alamat sa mundo ng motorcycle racing. Ang modelong ito ay ginawa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at ginamit sa mga prestihiyosong karera sa Europa. Ang pangalang Porcupine ay nagmula sa itsura ng cooling fins ng makina nito na kahawig ng mga tinik ng isang porcupine. Napakakaunti lamang ang na-produce na E90 AJS Porcupine at lalo pang kumaunti ang natitirang orihinal na unit sa paglipas ng mga dekada. Dahil dito, bawat motorsiklong nananatiling nasa maayos na kondisyon ay itinuturing na napakahalagang historical artifact. Ang bawat detalye nito ay sumasalamin sa engineering at racing technology noong 1940s. Ang napakataas nitong presyo ay hindi lamang dahil sa pambihira nitong bilang, kundi dahil sa napakalaking contribution nito sa kasaysayan ng motorcycle racing. Para sa maraming kolektor, ang pagkakaroon ng isang orihinal na AJS Porcupine ay parang pagkakaroon ng isang pambihirang piraso ng kasaysayan na halos wala nang katulad sa buong mundo. At narito na tayo sa pinakatuktok ng listahan, ka-Amazing. Number 1, Neyman Marcus Limited Edition Fighter. Nagkakahalaga lang naman ng 11 million US dollars o tumataginting na 640 million pesos. At narito na ang pinakamahal na motorsiklo sa buong mundo. Unang ipinakilala ito bilang isang exclusive limited edition motorcycle na agad nakatawag ng pansin dahil sa napaka-aggressive at futuristic nitong design. Para itong kombinasyon ng isang high-end superbike at isang modernong sculpture. Ang pinaka-espesyal nitong katangian ay ang kakaibang katawan na tila inukit mula sa isang solid na blockhead ng metal. Ang exposed mechanical components nito ay nagbibigay ng kakaibang industrial appearance na bihirang makita sa ibang motorsiklo.
Bukod sa napakataas nitong kalidad ng pagkakagawa, limitado lamang ang bilang ng mga unit na ginawa, dahilan upang lalo itong maging napakahalaga sa mga kolektor. Ngayon, ang Neiman Marcus Limited Edition Fighter ay itinuturing na isa sa pinakapambihira at pinaka-exclusive na motorsiklo sa kasaysayan. Ang napakataas nitong presyo ay bunga ng kombinasyon ng kakaibang disenyo, limitadong production, pambihirang craftsmanship, at napakalakas nitong dating bilang isang luxury collectible. Hindi ito simpleng motorsiklo, isa itong simbolo ng prestihiyo, sining at pinakamataas na antas ng motorcycle engineering. At dahil nakarating ka sa puntong ito ka-amazing, meron akong bonus fact para sa'yo. Alam mo ba na isa sa pinakamahal at pinakakilalang custom Harley-Davidson na ginawa ng isang Pilipino ay ang Vayawa Custom Harley-Davidson? Ito ay obra ng world-class Filipina custom bike builder na si Jeffrey Pong Ilagan. Katuwang ang ilang Japanese master builders. Tinatayang nagkakahalaga ang motorsiklong ito ng humigit kumulang 5 million pesos hanggang mahigit 10 million pesos. Depende sa mga pyesa at antas ng customization. Ang Vayawak ay hindi ordinaryong Harley-Davidson. Halos lahat ng bahagi nito ay hand-built, kabilang ang chassis, fuel tank, handlebars, exhaust system, body panels at iba pang metal components. Pinagsama rin dito ang mga classic na Harley-Davidson panhead at shovelhead engines. Dahilan upang maging kakaiba ang tunog, performance at vintage na karakter ng motorsiklo. Dahil sa pambihirang kalidad ng pagkakagawa, naipakita ang Vayawak sa prestihiyosong Yokohama Hot Rod Custom Show sa Japan, isa sa pinakamalalaking pagtitipon ng mga custom motorcycle builders sa buong mundo. Isa itong malaking karangalan para sa Pilipinas dahil ipinapakita nito na kaya ring makipagsabayan ng mga Pilipinong motorcycle builder sa pinakamahusay na custom bike creators sa buong mundo. Isa itong patunay na ang galing at talento ng mga Pinoy ay kinikilala rin sa international custom motorcycle scene. Kung bibigyan ka ng pagkakataon kahit isang beses lang sa buhay mo, alin sa mga motorsiklo na ito ang gusto mong masakyan? I-comment lang ang iyong sagot sa ibaba ng video na ito. At syempre, kung nais mo pa ng mga wow-amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.